Itong si Maverick Ahanmisi, ever since nung sumali sa Barangay Ginebra, marami nakapansin na hindi consistent maglaro. Merong mga games na talagang takeover siya. Meron namang mga games na talagang walang ma-score kahit gaano karami ang kanyang itira. At dahil dito maraming fans ng Ginebra ang nagsasabi na panahon na para ito ay i-trade. Sa ngayon kasi, itong Barangay Ginebra gustong palakasin yung kanilang lineup. At ang isa nating nakikita dyan, kung talagang gustong i-trade ang Ginebra itong si Maverick Ahanmisi, dalhin nila to sa TNT Tropang Giga kapalit ni Mikey Williams. Alam natin na merong offer ngayon itong TNT na 1-year contract dito kay Mikey. Pero mukhang itong si Mikey ayaw pa rin. So ang dapat siguro gawin na lang ng TNT, i-offer na itong si Mikey dito sa Ginebra. SMC na bahala kung ano ang gusto ni Mikey, sigurado naman willing silang ibigay yan. At kapag nakuha na ng Ginebra to si Mikey, i-trade na rin nila si Maverick Ahanmisi dito sa TNT. Sa tingin ko mas babagay itong dribble drive na sistema ni Coach Joe Reyes para kay Maverick kaysa dito sa triangle offense nitong si Coach Tim Cone. Dahil dito sa problema kasi sa Ginebra dahil sa dami ng injury, masyado silang nagre-rely dito kay Ahanmisi. Pero dito sa TNT, hindi yan magiging problema dahil nandyan to si RR Pogoy, si Calvin Oftana, at yung iba, of course, si Jason Castro, at yung iba pa nilang mga scorers. So, hindi kinakailangan maging main guy nitong si Ahanmisi dito sa TNT Tropa. Samantala naman, kung si Mikey Williams mapunta sa Ginebra, hindi magiging problema ang scoring nila ngayon. Kahit may injury pa si Scottie Thompson, alam natin kaya mag-take over ni Mikey kung gusto niya. Kaya sa tingin ko magiging maganda to. Pero ang magiging susi dyan syempre, kailangan pumayag ang Ginebra na i-trade si Maverick. At ito namang TNT Tropang Giga, kinakailangan makumbinsi itong si Mikey Williams na lumipat na sa Ginebra. Matunog na ngayon ang balita na itong San Miguel Beer ay pinag-aaralang mabuti kung iti-trade na ba nila itong si Terence Romeo. Alam natin na mahusay na scorer ditong si Terence Romeo pero mukhang nagkakaroon ng tinatawag na pagdadalawang isip ang SMB kung sa kanya ba magre-rely long term ang koponan dahil nga ito injury prone. Nakita natin dito sa finals na maraming beses kinailangan ng San Miguel Bay itong si Romeo pero hindi siya nakapaglaro dahil sa injury. At nung naman naglaro siya, hindi consistent ang kanyang performance dahil syempre matagal siyang na-lay off kulang sa practice. Kaya ngayon pinag-iisipan ng San Miguel kung ite-trade na ba to para kay Stephen Holt. Ito si Stephen Holt, alam natin maraming koponan ang may gusto dyan kabilang na Barangay Ginebra, pati na ang TNT Tropang Giga at Magnolia. Ngayon mukhang pati San Miguel ay tinitignan na rin kung makukuha nila ang serbisyo ni Stephen Holt kapalit ni Terence Romeo. Dahil ang San Miguel Beer alam na yung mga problema ng kanilang lineup. Na-expose yung kanilang kahinaan dito sa serye kontra Meralco. Actually, hindi lang mga players kung hindi pati kahinaan ng coaching staff nakita na rin pero ibang usapan yan. Sa ngayon itong San Miguel Beer ay gustong siguraduhin na dito sa darating na season magkakaroon sila ng point guard na makaka-score. Dahil nakita natin kung paano na-outperform ni Chris Banquero, Anjo Karam, Chris Newsam at iba pang point guards ng Meralco itong San Miguel Beer. Madalas dito sa mga games ng SMB si Ross at si Enciso walang score. At ito namang si Romeo palaging injured. Kaya sa ngayon, huwag tayong magulat kung kunin ng San Miguel itong si Stephen Holt para ipalit na dito kay Terence Romeo. At huwag din tayong magulat kung pati itong si Chris Ross at si Simon Enciso kasama doon sa Mate Trade. Dahil mukhang San Miguel Beer ngayon determinado na magka-revamp dito sa kanilang lineup. Kaya asahan natin na maraming pagbabago na mangyayari dito sa San Miguel Beer bago magsimula ang bagong season. At gusto siguraduhin ng San Miguel na hindi na mauulit yung ganong kalaking upset na nangyari sa Philippine Cup. Tulad ng inaasahan ng lahat, itong si Justin Baltasar ay nagdeklara na sasali dito sa PBA draft at sigurado na converge naman ang kukuha sa kanya ng number 1 pick. Ito'y matagal nang naalam ng mga fans pero ngayon pala nagkaroon ng tinatawag na confirmation mula dito mismo sa kampo ni Baltasar. Alam na natin na matagal nang ready ito si Baltasar dito sa PBA pero ngayon sigurado na ito dahil sa kanila na mismo nang galing. At alam natin na siya ang kukunin nitong Converge Fiber Xers. Alam nga natin na kaya itong Converge ay nag-tank nitong season na to para makuha nila yan. At kapag yan nangyari, malagiging malakas na rin yung konfirmasyon na baka itong Converge susubukan na rin kunin itong si Arwin Santos at si Calvin Abueva dahil yan yung mga players na talagang gusto nitong Converge Fiber Xers. Actually, last season ba dapat
sumama sa draft dito si Baltasar, pero dahil nga hindi nagkasundo ang Converge at ang Terra Firma at yung iba pang mga teams, ay nagdesisyon ito na manatili muna dito sa PBA. Kaya sa ngayon, alam natin na yung pagka-delay nung hindi pag-apply sa draft nitong si Baltasar, siyempre hindi nila naaminin, pero alam natin dahil ang gusto niya sa Converge maglaro. Pero sa ngayon sigurado na ang Converge na number 1 pick, tsaka na siya mag-a-apply dito sa draft. So asahan natin na ito ang magiging desisyon at siya ang magiging number 1 pick. Ang magiging tanong na lang kung sino yung mga susunod. Balita natin meron pong mga ibang big man na sasama dyan. At yan naman siguro kukunin itong Blackwater, Terra Firma, Phoenix at yung iba pang koponan. Pero kinakailangan pa rin natin tignan yung posibilidad na baka yung ibang teams katulad ng Blackwater ay i-trade yung kanilang draft pick. Depende yan sa magiging takbo ng mga usap-usapan. Sigurado pa lang si Baltasar mag-a-apply sa draft at siya ay kukunin bilang number 1 pick ng Converge. Binago ulit ng PBA itong TNT at Blackwater deal. Kung inyong maalala, ang una dyang suggestion, ang unang proposal ng dalawang koponan ay si Reynan Batak kapalit si Kib Montalvo at yung second round pick. Ngayon naman, ang second proposal nila nung nireject yan ay si Reynan Batak kapalit si Kib Montalvo at isasama itong si Barkley Ebonia at yung second round draft pick ng TNT. Ngayon, binago nila ulit at mukhang ang isasama na itong si Jewel Ponferrada at baka isa pang draft pick ng TNT kasama itong si Kib Montalvo. Ang maliwanag dito, medyo natatagalan yung pag-approve dito sa trade ng TNT at ayon dito sa reports, medyo naiinip na raw ang dalawang koponan dahil gusto na nila itong matapos. Hindi pa natin natitiyak kung bakit parang ang tagal nitong mga ganitong transaction, pero naniniwala ang karamihan na itong latest na pagbabago ay magiging, sabihin na nating, acceptable dito sa PBA. Sa ngayon, tinitignan pa natin kung sino pa ang gagawing mga trades dahil mukhang ang ginagawa ngayon itong TNT ay dagdagan pa itong kanilang lineup para masiguro na ito yung kanilang matatanggapin. Mukhang ito raw yung agreeable sa lahat ng mga koponan, kaya mukhang ma-approve na to. Sa ngayon, hindi pa natin natitiyak kung ano magiging desisyon nitong PBA, pero mukhang magiging okay na to at asahan natin na ma-approve. Kung sakaling matuloy nga yung paglipat ni Reynan Batak dito sa TNT, ito ay matagal nang inaasahan at masasabi rin natin na hindi ito ang huling magiging deal ng TNT ngayon dahil meron pa silang ibang mga pinaplano para masiguro na dito sa darating na season ay lumakas yung kanilang lineup. Dahil sa ngayon meron ng pressure dito sa TNT na mag-perform ng mabuti dahil nag-champion ang Meralco at tinalo pa San Miguel. So naturally, ayaw pa huli ng TNT dito sa kanilang sister team pagdating sa kampyonato. Shoutout kay Joseph Pineda, Donel Santiago, RG Bueno at Dalina family, Ronald Barbosidad, Edwin Carmona Jr., kay Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Jonel Alagon. Pinabati din natin si John Ray Marquesuela, Ireneo Salangsang, si Jonald Malyari, si Macario Mascarinas, Ireneo Salangsang, Eduardo Monsales, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, OG, Lenji, OG Santillana, Tagle family, JJ Sibung, Michael D, Jason Mendoza, Dexter Domer, Enju, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family. Binabati din natin si Romeo Conchada, pati na si Anthony Alon family at ang iba pa nating taga-subaybay.